Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako po si Michelle Del Rosario, pero tawagin niyo na lang po akong Mitch. Nakatira po ako sa Bataan. Medyo matanda na po ako ngayon at isa po ako sa masusugid niyong tagapakinig. Gusto ko po sanang ibahagi ang isang karanasan ko noong 21 years old pa lamang ako. Alam ko na maaari akong mabash ng inyong mga listeners at naiintindihan ko po yon. Ang importante po sa akin, makakuha ng aral ang mga tulad kong nakikinig sa mga kwento ninyo. Bilang isang yaya sa isang napakayamang pamilya sa aming lugar, aaminin ko pong isa akong alembong o kung tawagin malandi, kerengkeng at papansin sa mga kalalakihan. Likas na po yun sa aking pagkatao, kaya marami pong kababaihan ang galit sa akin. Dahil karamihan sa mga lalaki sa aming lugar, mabilis akong napapansin. At isa na po roon ang magkapatid na amo kong sina Christian at Teddy. Pero bago po ang lahat, ikukwento ko po muna kung ano ang naging ugat ng pangungulam at pagpaparusa sa akin ng taong merong galit sa akin. Nung araw na yon, unang pasok ko pa lamang bilang isang yaya, nakilala ko kagad ang mga gwapong anak na lalaki ni Madam Carmen. Ma, hindi mo naman sinabi na may bago kang kasambahay ah. Hindi siya kasambahay dito sa bahay. Yaya siya ni Isabel. Ang ganda. Ay nako, wag mo na siyang pansinin iha ha. Michelle. Michelle ang pangalan mo, tama ba? Opo madam, tawagin niyo na lang po akong Mitch for short. Ganyan ka ba talaga manamit? Ay opo madam. Okay, sinabi na ba sa'yo ni Berta kung anong trabaho mo rito? Opo. O sige, bukas ka na mag-uumpisa at ang sahod mo kada buwan 5,000 at may isang araw kang day off kada linggo. Okay na ba yun sa'yo ha? Opo, okay na okay po yun sa akin. Tamang-tama po, mahilig po ako sa mga bata eh. O sige, nasabi na rin naman siguro ni Berta kung anong pinakaayaw ko, hindi ba? Sana lang hindi ka kagaya ng iba. Huwag po kayong mag-alala, Madam Carmen. Hindi ako katulad ng iniisip nyo. Pagbubutihin ko po ang pag-aalaga sa anak nyo. Hindi ko siya anak, apo ko siya. O siya sige, pumunta ka na sa magiging kwarto mo. Tumalikod na si Madam Carmen. Sexy at maganda pa rin siya kahit may edad na. Hindi mo yun mapaghahalataan sa kanya. Pumunta na ako sa magiging kwarto ko. Natuwa ako dahil malaki at malawak yun. Hindi ko akalain na ganun kaganda ang mansyon ni Madam Carmen. Inayos ko na ang mga gamit ko sa cabinet na naroon at pagkatapos nagpalit ako ng damit. Pagkatapos nag-makeup. Hindi kasi ako sanay na walang foundation at kung ano-anong pampaganda ang mukha ko. Natuwa ako sa kinalabasan ng itsura ko bago ako lumabas. Pumunta ako sa kwarto ng alaga kong bata. Nang makalapit ako, akma ko nang bubuksan ng pinto nang bigla akong makarinig ng boses ng mga lalaki. Nagdadalawang isip pa akong pumasok dahil nahihiya ako. Pero sa huli, pumasok na rin ako para ibigay ang gatas ng alaga ko. Pagpasok ko, tumahimik sila. Nakatingin lang sila sa akin at halata sa kanilang muka ang gulat. Ako naman, gusto ko sanang magtititili dahil gwapo sila at hindi ko maiwasang maakit sa kanila. Hello po, ibibigay ko lang po ito sa alaga ko. Sige, pasok ka. Kanina ka pa hinihintay ng pamangkin ko eh. Talaga? Pasensya na po ah. Kinausap kasi ako ni Madam Carmen eh. Ganun ba? Siya nga pala. Ako si Teddy. Siya naman si Christian, tatay ni Isabel. Married na siya. Ako, single pa. Ako po si Michelle. Nice to meet you. Hindi kasi kayo nagpakilala sa akin eh. Hindi na siguro kami magpapakilala sa'yo. Kilala mo na naman siguro kami. Oo, kilala ko na kayo ngayon. Mabuti na lang, maganda siya no? Nagsawa na siguro siya sa mga pangit kaya kumuha na siya ng maganda at sexy pa. Siya nga pala, stay in ka rito no? Opo, stay in po ako rito. Ayos, palagi pala tayong magkikita. Pwede ba magtanong? Ano po yon? Pwede ba akong makipagkaibigan sa'yo? Pwede naman po. Nakita ko ang malawak ng ngiti ni Teddy, ang pangalawang anak ni Madam Carmen, at si Christian naman ang panganay na anak. Nalaman ko ito sa mga kasamahan ko. Nang maubos na ang alaga ko ang gatas,
Inilabas ko ang baso na kanyang pinag-inuman. Paglabas ko, doon ako napatili pero mahina lang ang boses ko dahil nakakahiya sa kanila. Dumiretso ako sa kusina para ilagay ang baso pero bigla na lamang akong nabunggo. Dahil sa inis ko, hindi ako nakapagpigil. Sa unang araw ko na yon, yun din ang unang araw na nakipag-away ako. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Ang tanga-tanga mo naman. Anong sabi mo? Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng hindi maganda? Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Sa tingin mo ba gusto kitang kilalanin? At anong ginagawa mo rito? Magnanakaw ka no? Nakita ko ang gulat sa kanyang muka. Nanlalaki ang kanyang mga mata kaya naman palihim akong natawa. Ano bang pinagsasasabi mo? You're calling me a thief? Hindi ako magnanakaw ano? Sa ganda ko at sexy ko, tatawagin mo lang akong magnanakaw? Huwag mo akong ini-English dyan. Kasi kung hindi ka magnanakaw, sino ka? Siguro kasambahay ka rin dito na umaastang mayaman ano? Anong sinabi mo? Nagulat ako nang bigla na lamang niyang hablutin ang mahaba kong buhok. Galit na galit siya sa akin kaya hinablot ko rin ang kanyang buhok. Hindi ako nagpatalo kaya nagsabunutan kaming dalawa. Nagsilabasan ng mga kasambahay at nanood sila sa pag-aaway namin. Maya-maya, nakita kami ni Teddy at ni Christian kaya nagmamadali silang tumakbo para awatin kami. Akala mo ba magpapatalo ako sa'yo? Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng masama kahit sino ka pa. Sino bang hayop na yan, Christian? Siya ang yaya ni Isabel. Yaya? So yaya ka pala rito sa bahay. Tapos ang lakas ng loob mong awayin ako? Bakit? Sino ka ba? Pareho lang naman tayo ah. Makapag-arte ka dyan, akala mo maganda ka? Halos ilagay mo na nga sa mukha mong lahat ng foundation para lang gumanda ka. Pero wala pa rin dahil mas maganda pa rin ako sa'yo. Nagulat silang lahat sa sinabi ko, lalo na si Christian at Teddy. Nakita kong bahagyang natawa si Teddy kaya lalo pang nagalit si Sofia. Nakita niyo kung paano niya ako bastusin? Wala ka bang gagawin ha, Christian? Kung kasalanan mo, wala akong magagawa. Hindi mo ba ako ipagtatanggol? Alalahanin mo, yaya lang siya. Siya si Sofia, asawa ni Christian. Siya rin ang ina ng inaalagaan mong bata. Bulong niya sa akin, kaya bigla akong kinabahan. Hindi ko akalain na amo ko pala siya. Para makalusot, nagpanggap na lang ako na binibiro ko lang siya. Dapat tanggalin ang babaeng yan. Uy, teka lang. Naku, hindi ka naman mabiro. Siyempre, kilala ko kayo. Ang galing kong umarte, hindi ba? Grabe, ang husay ko talagang umarte. Hindi ako makapaniwala na nadala ko kayo sa arte ko. So, biro lang yun sa'yo? Sa tingin mo ba natutuwa ako? Sorry naman, tao lang, palabiro. Tsaka nagulat talaga ako dahil napakagaling nyo ring umarte eh. Nadala kayo sa galing ko no? Kaya akala nyo nagmamataas ako at mayabang. Akala ko, totoo na eh. Pasensya na po. Sinubukan ko lang talaga. Hindi ko akalain na madadala ka. Pagkatapos, umarte pa ako at pinalakpakan siya. Nakita kong napabuntong hininga si Christian habang si Teddy naman natatawa lang. O sige na, tama na ang kalokohang to ha. Ang mabuti pa, pumunta na lang tayo sa labas. Mabuti pa nga, nakakairita dito sa loob eh. Pasalamat ka, kaya kong magtimpi. Dahil kung hindi lang kalokohan ang ginawa mo, baka ngayon nasa kalye ka na. Tumabi ka nga dyan. Lumabas na sila ng mansyon kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero si Teddy naroon pa rin habang tumatawa. Grabe, hindi ko akalain na ganyan kakatapang. Biruin mo, nagkasakitan kayo pero para sa'yo, kalokohan lang yun. Hindi naman, slight lang naman ang pagiging matapang ko eh. Tsaka hindi naman masakit yung ginawa ko. Mas grabe pa nga akong manampal sa kanya eh. Di nga, para kasing totoo eh. Talaga bang umarte lang kayo nun? Hindi, totoo yon. Binangga niya kasi ko kaya nainis ako eh. Huwag mo akong isusumbong ha, ayoko matanggal sa trabaho. Natutuwa talaga ako sa'yo. Hindi ko akalain na kaya mong labanan si Sofia eh. Samantalang ang mga kasambahay dito takot sa kanya. Takot? Bakit? Halimaw ba siya? Hindi, sa mga kasungitan niya. Hindi ko akalain na magkakaroon siya ng katapat. Alam mo, ako kasi palaban eh. Hindi ko hahayaang tapak-tapakan ako ng ibang tao kahit mayaman pa siya.
Tsaka hindi rin uubra sa akin ng Sofia na yan. Ibang klase ka pala. O siya, tama ng daldal. Babalik na ako sa kwarto ng alaga ko ha. Baka may ipag-uutos pa yon eh. Ay, sige. Oy, basta wag mo akong isusumbong ha. Kahit anong iutos mo, susundin ko. Ngumiti si Teddy at tumango. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Pumunta na ako sa kwarto ng alaga ko para paliguan siya. Nanibago ko dahil hindi ko akalain na magiging yaya ko. Kahit na ang dati kong trabaho, sumasayaw sa bar at nagte-table ng iba't ibang lalaki. Pagkatapos kong paliguan ng bata, binihisan ko siya. Gusto kong umiyak nang maalala ko ang kapatid ko. Nang matapos ko siyang ayusan, pumunta kami sa sala. Nakaramdam ako ng kaba nang makita ko sina Sofia at Madam Carmen. Naroroon din sina Teddy at Christian. Wow, ang pretty naman ng anak ko. Sino nag-ayos sa'yo ha? Para kang prinsesa sa ayos mo. Tinuro ako ng alaga ko. Kaya naman tumingin silang lahat sa akin. Kaya nginitian ko lang sila. Nakaramdam ako ng pagkailang sa mga tingin nila sa akin. Bakit hindi ka umupo? Gusto mo bang pumasok ng guard? Parang nakatayo ka na lang eh. Ay hindi po. Baka yayain po ako ng alaga ko na maglaro eh. So stupid. Papansin ng bruha. Sige na, dalhin mo na ang anak ko sa labas. Mukhang naiinip na siya eh. Sandali, anong sa labas? Baka naman ipahamak niyang anak natin, no? Ayoko, mamaya masaktan lang ang anak ko at marumihan pa. Sasamahan ko na lang sila para hindi ka mag-alala. Tsaka alam kong mabuting tao si Michelle. Hindi niya pababayaan ang anak mo. Hindi mo sigurado dahil wala pa siyang napapatunayan. Niyaya nga ni Teddy ang alaga kong si Isabel. Tumakbo na siya palabas kaya hinabol ko siya. Natatakot kasi ko na baka madapa siya dahil sigurado kong magagalit ang amo ko sa akin. Isabel, hintayin mo ako! Huwag kang tumakbo, baka madapa ka! Halos mapagod ako sa kahahabol para lang maabutan si Isabel. Napaupo ako sa hagdan dahil sa hingal. Bakit mo siya hinabol? Talagang hihingalin ka dahil mabilis siya. Eh kung mapagod siya, kasalanan ko pa. Tsaka ayoko rin naman na masaktan siya. Ang ganda ng pagkakaayos mo sa itsura ng pamangking ko ah. Talaga? Alam mo bang ganyan din ang ginagawa ko sa kapatid ko? Sayang nga lang eh, hindi ko na magagawa pa yun sa kanya dahil patay na siya. Pasensya ka na kung itatanong ko ah. Ano ang ikinamatay niya? Alam kong wala ako sa posisyong magtanong. Ayos lang, kaya siya namatay dahil nagkapulmonya siya. Malala, kaya hindi na naagapan. Ngayon mag-isa na lang ako sa buhay. Mag-isa? Nasa na mga magulang mo? Wala na rin sila eh, kaya mag-isa na lang akong binubuhay ang sarili ko. Pasensya na sa mga tanong ko ah. Malungkot pala ang buhay mo. Mabuti hindi ka pa nag-aasawa. Naiiyak ako ng mga sandaling yon. Tinapik niya ang balikat ko at pagkatapos iniba niya ang usapan dahil alam niyang gumagaralgal na ang boses ko. Siya nga pala, may boyfriend ka na ba? Wala pa akong boyfriend. Tsaka wala pa akong matipuhan eh. Mahirap kasi makahanap ng perfect guy. Bakit ano ba ang tipo mo? Siyempre gwapo, mabait, mapagmahal. Tsaka yung handa akong ipaglaban. Wow! Simple lang pala ang tipo mo eh. Oo, kahit hindi mayaman, pasado sa akin. Siya nga pala, ano ang dati mong trabaho? Naku, wag mo nang itanong. Baka pandirihan mo pa ako eh. Bakit naman? Sige, hindi na kita pipilitin na sabihin kung anong dati mong trabaho. Salamat. Ang mga kaibigan ko lang ang sinasabihan ko ng dati kong trabaho eh. Tumango na lang si Teddy. Hindi ko akalain na may kagaya pa niya na makikipag-usap sa akin kahit na alam kong anak siya ni Madam Carmen. Pinagmasdan na lang namin ang pamangkin niya. Habang nagkukwentuhan kami nang biglang dumating si Christian, napansin kong sumulyap siya sa akin bago siya tumingin kay Teddy. Pinapatawag ka na ni Mama. May mahalaga siyang sasabihin sa atin. O paano? Mauna na ako ha. Ikaw na munang bahala sa pamangkin ko. Pakialagaan mo na lang siya ng mabuti dahil war freak ang nanay niyan. Tumango na lang ako at napangisi. Pagkaalis niya, nilapitan ko si Isabel. Tinanong ko siya kung gusto niya bang may kalaro at nang sinabi niyang oo, ngumiti ako. Gusto mo bang maglaro tayo ha, Isabel? Tuwang-tuwa siya nang sabihin ko yon. Pagkatapos, nakipaglaro nga ako sa kanya.
Naalala ko ang kapatid ko kay Isabel kaya panandalian kong nakalimutang alaga ko siya. Sobrang saya ko, Miss Winnie, dahil sobrang saya din niya. Siguro wala siyang nakakalaro kaya ganun na lang siya kasabik. Habang naglalaro kaming dalawa, hindi ko alintana na pinapanood na pala kami ng mga amo ko. Kaya nang napansin ko sila, huminto ako dahil nakaramdam ako ng hiya. Oh, bakit ka huminto? Sige, makipaglaro ka lang sa apo ko. Tama na ma, pinagpapawisan na si Isabel. Sige na, ipasok mo na siya at paliguan. Agad akong sumunod. Pinapasok ko na nga sa loob si Isabel at pinaliguan ko na rin dahil yun ang utos ni Sofia. Gusto mo ba pagkatapos kitang paliguan, kakain ka muna, tapos babasahan kita ng libro? Gusto mo ba yon ha? Gusto mo basahan ka ng book ni Yaya ha? Nakita ko ang malawak ng ngiti ni Isabel. Pagkatapos nga niyang maligo, pinakain ko na siya. Itinuro naman sa akin ni Madam Carmen kung ano ang ayaw at gusto ng bata. Pagkatapos niyang kumain, pumunta na nga kami sa kwarto niya at sinimulan ko na siyang basahan ng libro. Maya-maya lang, nakatulog na siya kaya naman sinimulan ko na ring ligpitin ang mga laruan na nakakalat. Nang makaramdam ako ng alinsangan, bahagya akong binuksan ang botones ng suot kong blusa. Nang makaramdam ako ng kaginhawahan, ipinagpatuloy ko na ang pagliligpit. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Teddy. Wow! Napatulog mo na ang pamangkin ko ha? Siyempre naman patutulugin ko siya. Napagod yan sa kalalaro eh. Bakit hindi ba siya natutulog? Hindi siya mabilis matulog eh. Tsaka ngayon lang namin siya nakitang nakikipaglaro sa yaya niya. Madalas, nagwawala siya sa mga nagiging yaya niya. Pero ikaw, iba ka sa kanila ha? Ha? Anong ibig mong sabihin na iba ako sa kanila? Bakit pangit ba ako? Maganda ka sa kanila. Tsaka hindi ko alam kung anong pagkakaiba mo bukod sa kanila. Basta pakiramdam lang namin may kakaiba sa'yo. At kaya nga ako pumasok dito para magtanong sa'yo eh. Siguro, salbahe yung mga nagiging yaya niya, kaya siguro siya nagwawala. Hindi niyo ba siya tinatanong o inoobserbahan? Hindi eh. Busy kaming lahat sa trabaho. Pero sa'yo, mukhang magaan ang loob niya. Ako kasi mahilig talaga ako sa mga bata eh. Alam mo ba na kapag may nakikita akong mga bata sa kalye, gusto ko silang ampunin? Ang kaso wala akong kakayahang pag-aralin sila eh. Lalo na nung may sakit ang kapatid ko. Habang nagkukwentuhan kami, inilagay ko na sa isang lagayan ng mga laruan at pagkatapos binuhat ko ito. Nakalimutan ko palang nakabukas ang 2 botones ng suot kong blusa. Kaya nang humarap ako sa kanya, nakita ko ang pamumula niya at pagiging tahimik na para bang naiilang siya sa akin. Kaya naman napakunot ang noo ko sa inasta niya. Oh, napano ka? May dumi ba ang mukha ko? Bakit parang natulala ka dyan? Ay, wala naman. Kasi yung ano, kasi Mas lalo akong napakunot nang hindi niya alam ang sasabihin. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang braso at nanginginig na itinuro ang damit ko. Kaya bahagya akong natawa. Ay, sorry. Na-offend ka ba? Nainitan kasi ako kaya ganito ang ayos ko eh. Pasensya na dahil hindi talaga ako sanay na kinukulob ko ang sarili ko. Pwede mo bang isarado yan? Hindi kasi magandang tignan eh. Ayoko naman na isipin mong binabastos kita. Kaya pasensya ka na ha. Bakla ka ba? Okay lang yan. Ayaw mo ba? Ang ganda nga ng view mo eh, hindi ba? Oh, hindi ah. Hindi ako bakla. Sige, lalabas muna ako. Ang init talaga rito. Natawa ko nang nagmamadali siyang lumabas. Hindi ko malaman kung bakla siya o naaakit lang sa alintog ko. Nang matapos akong maglinis, lumabas ako para pumunta sa kusina at uminom ng tubig. Sakto naman na naroon sina Madam Carmen at ang mag-asawa. Napansin kong napatigil sila sa kanilang pagkain, lalo na si Christian na nakatuon lang ng titig sa akin. Kaya naman nakaramdam ako ng pagkailang. Kumuha na ako ng tubig at uminom. Pagkatapos, pumunta na ako sa kwarto ko para maligo dahil nakakaramdam na ako ng lagkit sa aking katawan. Pagkatapos kong maligo, nagbihis na lang ako ng damit na dala ko. Namili ako, pero wala akong makita kundi ang maiksing shorts at manipis na damit. Isinuot ko yon at nag-ayos ng aking sarili. Pagkatapos lumabas na ako. Sakto namang wala sila sa kusina.
Napansin ko rin ang masasamang tingin sa akin ng mga katulong kaya naman tinarayan ko sila, maliban kay Aling Berta. Pagpasok ko sa kwarto ni Isabel, tinupi ko ang mga damit na bagong laba. Habang naroon ako, nakaramdam ako ng pagkainip kaya naman naisipan kong kumanta. Hindi ko naman namalayan na pumasok na pala si Christian. Magkulang man sa atin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikitang muli. Nice voice! Ang Ay. galing mo palang kumanta ha? Ay, sorry Christian. Hindi ko alam na pumasok ka pala. Tulog na ang anak mo. May kailangan ka ba? Ay, wala naman. Tinignan ko lang ang anak ko. Mukhang masarap ang tulog niya. Oo, masarap talaga ang tulog niya. Sabi kasi ni Teddy, hindi naman daw natutulog yan lalo na sa tanghali. Ay, ang kapatid kong yun. Wala talagang preno ang bunganga. Kahit hindi na dapat bang sabihin, sinasabi niya. Okay lang naman sa akin yon. Tsaka baka makatulong ako na umayos ng anak mo. Habang kinakausap niya ako, napansin kong napapalunok siya at pinagmamasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang mga tingin na yon, alam na alam ko na. Kaya naman nakaisip ako ng kalokohan. Ginamitan ko siya ng pang-aakit na ginagawa ko sa mga nagiging customer ko noon. Gusto kong malaman kung mahuhulog ba siya o hindi. Alam mo, ang ganda ng anak mo. Sa bagay, ang gwapo ng tatay kaya hindi ka takatakang may pinagmanahan. Palabiro ka pala ha? Ay hindi mukha ba akong nagbibiro? Alam mo bang hindi halatang may anak ka na? Akala ko nga single ka pa sayang. Anong ibig mong sabihin? Anong sayang? Saan ka manghihinayang? Wala yon. Siguro ang daming nagkakandarapang babae sa'yo no? Siguro lahat sila gustong magkaroon ng anak sa'yo. Talagang palabiro ka nga. Mukhang hindi ko kakayanin ang pagiging pilya mo. Dahil sa sinabi niya, mas lalo ko siyang inakit. Binaba ko ng konti ang damit ko kaya naman nakita niya ang cleavage ko. Nakita kong pinagpapawisan na siya at napapalunok kaya naman palihim akong natatawa. Oh, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba ha? Wala. Ang init kasi rito Mainit? Hindi kaya ang lamig dito alam ko na. Siguro naiinitan ka sa nakikita mo no? Dahil sa sinabi ko, nagmamadali siyang lumabas. Kaya naman naiiling na lang ako. Dahil pakiramdam ko, nahuhumaling na siya sa alindog ko. Minsan talaga umaandar ang pagkapilya ko. Akala mo bibigay ka rin sa akin. Nang mangyari yon, palagi na lang niya akong iniiwasan. Sa tuwing papasok siya sa kwarto ni Isabel na naroon ako, hindi siya tumutuloy. Madalas ko rin silang naririnig na magtalo ni Sofia kaya mas lalo akong napag-iinitan ng babaeng yon. Yaya, bakit ganyan ang itsura ng anak ko? Wala ka talagang kwentang katulong? Leche ka? Wala naman akong nakikitang dumi Ang linis kaya ng anak mo. Bulag ka ba? O sadyang tanga ka lang? Hindi mo ba nakikita yan Ayan Oo na, sorry naman kung hindi ko kagad nakita. Hindi naman ako perpekto para hindi magkamali hayaan mo, lilinisin ko na lang ulit si Isabel. Pero sana wag ka nang mag-iskandalo Baka marinig pa tayo ni Madam Carmen Pagkasabi ko noon, niyaya ko na nga si Isabel na magpalit ng kanyang damit. Pagkatapos, muli kaming lumabas para bumalik sa kanyang ina. Okay na ba sa'yo yan? Maayos, malinis at elegante na ulit tignan? Imbis na sumagot, inisnaban lang ako ni Sofia. Inis niyang pinasakay ng kotse si Isabel kaya nakaramdam ako ng inis sa kanya. Nang makaalis sila, siya namang paglabas ni Christian. Pagpasensya mo na lang ang asawa ko Selosa kasi yun Natawa na lang ako. Hindi na ako nagtagal doon dahil baka makita kami ng mga kasama namin sa bahay at maging issue pa yon. Nagpatuloy ang pagiging mataray niya sa akin pero ang lahat ng iyon tinitimpi ko na lamang. Isang umaga noon wala si Isabel dahil sinama siya ni Madam Carmen na mamasyal. Kaya naman naglinis na lang ako ng kwarto niya. Habang abala ko, biglang pumasok si Sofia.
Hindi ko na siya pinansin dahil ang akala ko sisilipin niya lang kung maayos bang kwarto ng kanyang anak. Pero mali ako, Miss Winnie. Habang may ginagawa ko, nagtanong siya ng mga tanong na naririnig ko sa ibang mga asawa ng mga naging lalaki ko. Pwede ba kitang tanungin? Oo naman, ano ba yon? Sana yung itatanong mo hindi dudugo ang ilong ko ha. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa asawa ko? Hindi. Bakit? May nangyayari ba? Kilala ko kasi ang asawa ko eh. Kapag may ginagawang kababalaghan, sigurado kung may babae siya. Teka, bakit mo ba tinatanong sa akin yan? Ano namang kinalaman ko dyan? Hindi ako manghuhula ha, para tanungin mo ako ng ganyan. Teka, bakit ganyan ang suot mo? Para kang hostess. Hindi barang mansyon na ito. Kaya wag mong dalhin ang cheap mong pananamit dito. Hala siya, grabe ka naman sa akin. Bagay kaya, ang sabi ng asawa mo maganda raw. Ay, sorry, nasabi ko. Nakita ko ang galit sa kanyang muka. Sinabi ko lang yon para mainis siya. At tama nga ako. Kuhang-kuha ko ang inis niya. Halos mamula siya sa galit ng mga sandaling yon. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. May sinabi ba ako? Uy, grabe ka. Libre lang ang cotton buds ha. Bumili ka, linisin mo yung tenga mo. Alam mo ikaw, kung umasta ka rito, akala mo kung sino ka. Alamin mo ang lugar mo sa bahay na ito. Alam ko naman ang lugar ko sa bahay na ito eh. Eh ikaw ba? Alam mo ba kung anong lugar mo rito? Oo, alam ko ang lugar ko sa bahay na ito. Huwag mong kalilimutan na ako ang asawa ni Christian. Huwag na huwag mo akong kakalabanin dahil hindi mo magugustuhan ang kaya kong gawin. Alam ko na yan, narinig ko na yan dati. Kung iisipin, nakakatakot naman talaga ang pagbabanta mo eh. Pero ako, hindi ako matatakot. Tsaka tama ka, asawa ka nga ni Christian. Pero hindi ikaw ang nagmamay-ari ng mansyon na ito. At si Madam Carmen ang kumuha sa akin at nagpapasweldo. Ang tapang mo rin ah. Sino ka ba rito? Isa ka lang naman yayang malandi. Ikaw ba? Ano ka ba rito? Mabuti pa nga ako nagtatrabaho para makakain at magkapera eh. Eh ikaw, ang pagkakaalam ko wala kang trabaho dahil binubuhay kayo ni Madam Carmen. Kaya wag kang umastang mataas dahil pareho lang naman tayong mahirap. Ang pinagkaiba lang natin, ikaw nakapangasawa ka ng may magulang na mayaman. Dahil sa sinabi ko, bigla niya akong sinampal. Hindi ako nakapagpigil at nag-init ang ulo ko kaya nagawa ko siyang gantihan. Ang kapal ng pagmumukha mong pagsalitaan ako ng ganyan? Hayop kang malandi ka? Halata naman sa mukha mo na inaakit mo ang asawa ko. Tigilan mo nga ako. Huwag mo akong pinagbibintangan. Kung may problema kayo mag-asawa, huwag niyo akong idamay. Nananahimik ako at nagtatrabaho ng maayos dito. Tapos pagbibintangan mo lang ako. Sa sobrang gigil ko, bigla ko siyang sinuntok. Napahawak siya sa kanyang tiyan at nabitiwan niya ang buhok ko. Namilipit siya sa sakit kaya nilapitan ko siya at pinagsasampal ng kaliwat kanan. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto at hinila ako ni Teddy palayo kay Sofia. Ano nangyari rito? Bakit kayo nag-aaway? Bakit hindi mo tanungin yung asawa ng kapatid mo? Puro ako na lang ang nakikita ng buwisit na yan. Anong ako? Ikaw ang nag-umpisa ng lahat ng ito. Oh, teka, sandali lang. Pwede bang isa-isa lang? Ano ba talaga ang pinag-awayan nyo? Pinagbibintangan lang naman ako ng hayop na yan na nilalandi ko raw si Christian. Alam mo naman na palagi lang ako nasa tabi ni Isabel at hindi ko rin nga nakakausap yung asawa niya eh. Sofia naman, lagi mo na lang inaaway mga nagiging yaya ni Isabel eh. Kaya ang iba, ginagantihan ng bata dahil sa kamalditahan mo. Pwede ba, Teddy? Alamin mo muna kung anong kinakagalit ko bago mo kampihan ng babaeng yan. Eh ano ba? Kapag nalaman ulit to ni Mama, siguradong magagalit siya sa'yo. Ilang beses ka na niyang binalaan sa mga pinapakita mo sa nagiging yaya ng anak mo. Talaga bang kakampihan mo ang malanding yan, ha? O baka pati ikaw, naakit na rin niya? Bakit hindi? Alam mo bang siya ang totoong may malasakit sa anak mo? Tsaka wala siyang ginagawang masama. Kung may kalokohan man niyang asawa mo, huwag mo sa kanya ibunton. Sa inis ni Sofia, padabog siyang lumabas ng kwarto ni Isabel. Nang makaalis na siya, humarap sa akin si Teddy. Ayos ka lang ba? Mukhang ang lungkot mo ah. Dahil ba yan sa pagbibintang sa'yo ng hipag ko? Oo, pero ayos lang ako. Hindi ko alam kung bakit palagi na lang akong pinagbibintangan ng iba.
Wala naman akong ginagawa. Pagpasensya mo na si Sofia ha. May pagka-war freak kasi yun eh. Kaya hindi ako magtataka kung bakit nagsasawa na sa kanya si Christian. Hayaan mo na. Pagpasensyahan mo na rin ako kung inaway ko siya ha. Ayoko lang talaga yung sinasaktan na tinatapakan ng pagkatao ko eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako para mawala yung galit mo. Tama-tama, wala pa naman sila mama rito eh. Saan? Naku, wag na. Baka magalit si Madam Carmen kapag naabutan niyang wala ako rito eh. Tsaka natatakot ako na baka pag-isipan nila tayo ng masama. Hindi yan. Tsaka wala naman sila rito ni Christian. Para na rin hindi ka pag-initan ni Sofia. Baka mamaya hindi ka niya tigilan eh. Oo, sige. Pero kapag nagtanong si Madam Carmen, ikaw ang bahala sa akin ha. Baka mamaya magalit yun tapos tanggalin ako sa trabaho ko rito. Oo naman, ako ang bahala sa'yo. Makakaasa ka na hindi ka pagagalitan ni mama. Tumango ako at sumama sa kanya. Pinagtitinginan kami ng mga kasambahay pati na si Sofia na noon ay masama pa rin ang tingin sa akin. Pinagsawalang bahala ko na lang yon. Sumakay na ako sa kotse ni Teddy at pinaandar niya yon. Habang nasa biyahe kami, napansin kong madalas siyang sumulyap sa akin, kaya hindi ko na napigilan na tanungin siya. Hoy, tumingin ka naman sa daan, baka mabangga tayo, mahal ko pang buhay ko, no? Hindi ah, baka akala mo lang yun. Bakit? Feeling mo ba na tinitignan kita? Yung mga tingin mo na yan, alam ko na yan. Sabihin mo na kasi na naaakit ka sa kagandahan ko, no? Palabiro ka talaga. Alam mo yan ang gusto ko sa mga babae. Joker. Hindi ako nagbibiro, no? Aminin mo na kasi, tayo lang naman dalawa rito, eh. Nakita kong namula siya at natahimik. Siguro hindi niya lang inakala na alam kong naaakit nga siya sa akin. Hindi na siya nagsalita hanggang sa makarating kami sa isang coffee shop. Anong ginagawa natin dito? Baka mamaya pag-isipan tayo ng hindi maganda na mga makakakita sa atin yan. Huwag ka na magtanong. Bumaba ka na lang at sumama sa akin. Tsaka isipin nila ang gusto nilang isipin sa atin. Walang masama ron, no? Natatawa na lang ako dahil kahit naiilang siya, nagagawa pa rin niya akong kausapin. Pagpasok pa lang namin, pinagtitinginan na kagad kami ng mga naroon. Pinagsawalang bahala na lang namin yon at umupo kami sa bakanting upuan. Nagpaalam siya na o-order lang ng kape at ilang minuto lang na iserve na kagad yon. Oh, bakit meron ako? Hindi naman ako nagpa-order sa'yo ha. Magkano ba yan? Baka naman mamahalin yan, wala akong pambayad. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sisingilin dyan eh. Isipin mo na lang, libre ko yan sa'yo dahil sa mabuting pag-aalaga mo sa pamangking ko. Ganun lang. Naku, salamat ha. Alam mo bang hindi ako nagpupunta sa ganitong lugar dahil alam kong hindi sapat ang pera ko para bumili ng mga ganyan. Habang nagkukwentuhan kami, napansin ko ang isang pamilyar na lalaki na nakaupo sa likuran namin. Kanina pa siya nakatingin sa akin, kaya kinabahan ako. Isa siya sa mga naging customer ko na patay sa akin. Maya-maya, tumayo siya kaya nakaramdam ako ng takot na baka guluhin niya ako sa harapan mismo ni Teddy. At hindi nga ako nagkamali, Miss Winnie. Lumapit siya sa amin at nagsalita ng hindi maganda tungkol sa akin. Pwede ba tigilan mo na ako? Hindi kita kilala, kaya wag mo kaming guluhin. Baka maling babae lang ang hinahanap mo. Natawa siya, Miss Winnie, at bigla niyang hinablot ang braso ko. Tumayo si Teddy, kita ko ang galit sa kanyang muka at bigla na lang niyang sinuntok ang lalaki. Napatakip na lang ako ng muka nang makita kong bugbog sarado niyang lalaki, kaya inawat ko na rin siya. Ano? Tumayo ka dyan! Babae lang ba ang kaya mo? Ang lampa mo naman pala! Namumula sa galit si Teddy, kaya hinila ko na siya palabas ng coffee shop. Paglabas namin, agad kaming sumakay ng sasakyan niya. Ay, pasensya ka na ha, nadamay ka patuloy. Sana hindi mo na lang pinatulan. Ayos lang. Tsaka ayoko lang na makakita sa harap ko na may sinasaktang babae. Teka, dumudugo ang bibig mo. Naku, baka magtanong si Madam Carmen yan, malalagot ako nito eh. Huwag mo nang alalahanin to. Ang importante, maayos ka. Tsaka hindi ka nasaktan ng gagong yun. Salamat ha. Kung wala ka, baka kung ano na nangyari sa akin. Baliw kasi talagang lalaking yun eh. Kilala mo ba ang lalaking yun? Para kasing kilalang kilala ka niya eh.
Saglit akong bumuntong hininga. Siguro kailangan ko na sa kanyang sabihin habang maaga kahit natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Oo, kilala ko siya. Kilalang kilala. Baliw siya, Teddy. Siguro kailangan ko nang sabihin sa iyo ang lahat ngayon. Ayos lang kahit pandirihan mo pa ako. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man ako makapasok sa inyo, may trabaho ako. Pero hindi malinis eh. Dati akong pokpok, Teddy. Kaya ako pumasok sa maruming trabahong yon para maipagamot ko ang kapatid ko at maibigay ang lahat ng pangangailangan niya. At yung lalaking yon, isa siya sa mga naging customer ko. Yan ba ang dahilan kung bakit ayaw mong sagutin ang tanong ko nun? Alam mo, hindi kita pwedeng kutsain dahil hindi ko alam kung ano ang dahilan mo. Oo, pero okay lang kahit pandirihan mo ako. Sanay naman na ako eh. Tsaka, pwede mo naman din akong ibaba rito. Sasakay na lang ako ng ibang sasakyan. Ano ka ba? Wala akong sinabing ganyan. Hindi ako ganong klaseng tao. Naiintindihan kita dahil ginawa mo lang yun para sa kapatid mo. Salamat dahil nauunawaan mo ako ha. Siguro kung iba lang, lalayuan at pandidirihan nila ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganun. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Baka dumating na sila mama eh. Tumango ako. Nawala ang kaba at takot ko nang hindi ako pinandirihan ni Teddy. Talagang iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Pagdating namin sa mansyon, bumungad kagad sa amin si Madam Carmen at Sofia. Masama ang tingin nila sa akin kaya napalunok ako. Saan kayo nang galing, Teddy? Nagpasama lang ho ako sa kanya, ma. May nakapagsabi sa akin na nagkaroon daw ng gulo rito sa mansyon habang wala ako. Bigla akong kinabahan ang sabihin niyo ni Madam Carmen. Natatakot ako na baka tanggalan niya ako ng trabaho dahil sa nangyari. Oo, ma. Bakit hindi niyo tanungin si Sofia? Sinabi na nga niya sa akin ang dahilan. Kaya raw niya sinaktan ng babaeng yan dahil nalaman niyang may namamagitan kay Christian at sa kanya. Ma, wag ho kayong masyadong magpaniwala kay Sofia. Ilang beses na ba niyang sinabi yun? Kaya nga palaging sinasaktan ng mga naging yaya si Isabel dahil pinag-iinitan niya. Mabuti pa tong si Michelle eh. Ni minsan hindi niya nagawang saktan ng bata. Totoo ba yon, Sofia? Nakita kong namutla si Sofia nang tanungin siya ni Madam Carmen. Hindi niya alam ang isasagot kaya tinaasan siya ng kilay ni Madam Carmen. Bakit hindi ka makasagot, Sofia? Totoo ba na ikaw ang nagpasimuno ng gulo? Sorry ma, pero tamang hinala ko na siya ang kinalolokohan ng asawa ko. Tulad ng sinabi ko sa'yo, wala akong alam sa sinasabi mo at hindi ko nakakausap ang asawa mo. Nandito lang naman ako para magtrabaho, hindi para lumandi. Ay sige na, tama na yan. Ang mabuti pa puntahan mo na lang si Isabel. Kanina ka pa niya hinahanap. Tumango ako at nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Isabel. Pagpasok ko, napansin kong nakahiga siya kaya inakala kong tulog na. Lalabas na sana ako nang bigla siyang bumangon at magsalita. Tuwang-tuwa siya nang makita ko. Ang sabi ni Madam, hinahanap mo raw ako ha, alaga ko? Tumango siya, Miss Winnie. Bilang bata, mausisa siyang nagtanong kung saan ako nagpunta. Kaya naman sinabi ko na lang sa kanya na lumabas ako saglit para magpahangin para matigil na rin ang pangungulit ng alaga ko. Pagkatapos, tinuro niya sa akin ang libro kaya kinuha ko yun at binasa. Nang makatulog na siya, inayos ko siya at kinumutan. Pagkatapos lumabas ako, pumunta muna ako sa kwarto ko para kumuha ng isusuot kong damit. Nang makakuha na nga ako, lalabas na sana ako nang bigla namang bumukas ang pinto. Nagulat ako dahil nasa harapan ko si Christian. Isinara niya ang pinto at unti-unting lumapit sa akin. Ha? Anong ginagawa mo rito? Takang tanong ko pero hindi siya sumagot. Bigla na lamang niyang hinablot ang braso ko at hinalikan ako. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Mabuti na lang at agad ko siyang naitulak. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako ninanakawan ng halik? Baliw ka ba? Baka makita tayo rito ng asawa mo. Hindi mo alam kung anong naging epekto sa akin ang ginawa mo. Masyado kong nadala sa alindog mo kaya masisisi mo ba ako kung nahumaling ako sa'yo? Ano ka ba naman? Gusto mo bang makita tayo rito? Takot akong mawalan ng trabaho. Pero kung yan talaga ang gusto mo, pagbibigyan kita.
Sige, pwede naman kitang bigyan ng pera eh. O kaya, babayaran kita basta mapasakin ka lang. Kahit magkano pa ang hingin mo, ibibigay ko. Saglit akong natigilan sa sinabi niya. Ramdam kong desidido siya kaya pinag-isipan ko kung papayag ba ako o hindi. Sige, pag-iisipan ko. Pero sa ngayon, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa akin. Pagkatapos nilapitan ko siya ng may pangaakit at hinalikan ko rin siya pabalik na ikinangiti niya. Nauna na akong lumabas dahil kinakabahan ako na baka may makakita sa amin. Paglabas ko, dumiretso ako sa kusina dahil balak kong tumulong sa mga kasamahan ko sa pagluluto ng hapunan ng mga amo namin. Nang matapos, kinuhanan ko ng pagkain si Isabel at dinala yon sa kwarto niya. Nang matapos ko siyang pakainin at patulugin, lumabas na ako. Sakto namang kumakain na sila. Ang mga kasamahan ko kumakain na rin kasabay nila. Ano pang tinutunganga mo dyan? Kumain ka na rin dito. Agad akong umupo sa bakanting upuan katabi ni Teddy. Kaharap ko naman si Christian. Hindi ako makatingin sa kanya ng maayos dahil napansin kong nakatingin sa akin si Sofia. Habang kumakain kami, nakaramdam ako ng pagkailang dahil palagi akong sinusulyapan ni Christian. Kaya minadali ko na lang ang pagkain at pagkatapos nagmamadali akong tumayo. Nang matapos silang lahat, tumulong ako sa paglikpit at paghuhugas ng mga plato. Pagkatapos, dumiretso na ako sa kwarto ko para magpahinga. Ilang araw ang lumipas, palagi akong palihim na pinupuntahan ni Christian. Aaminin kong nadadala ako sa kanya kaya sa hindi inaasahang pangyayari, kahit anong pigil ko, huli na nang meron nang nangyari sa aming dalawa nang minsang lasing siyang pumasok sa kwarto ko. Kaya siya nakapasok dahil may duplicate siya na susi. Dahil doon, nakaramdam kami ng takot. Kaya naman mas naging maingat kaming dalawa para hindi kami mahuli ng kahit sino sa loob ng mansyon, lalo na si Madam Carmen at ni Sofia. Kapag kaming dalawa lang, binibigyan niya ako ng kung ano-anong alahas at mamahaling gamit at maging pera. Naku, ano ito? Hindi ko kayang tanggapin ito, Christian. Siguro, ibigay mo na lang yan sa asawa mo. Hindi mo ba nagustuhan? Nagustuhan ko, ang kaso natatakot lang ako na kapag nakita nila yan sa akin, tiyak na magtataka sila at iisipin pa nila na magnanakaw ako. Sige, siguro pera na lang ang lagi kong ibibigay sa'yo. Ayos ba sa'yo? Tama ka naman, baka magtaka sila kung kanino to galing. Tumango na lang ako dahil pera na yon at talagang kailangan na kailangan ko para mabayaran ang natitirang utang ko. Habang si Teddy naman, mas lalo pang lumalalim ang pagiging magkaibigan namin. At aaminin kong nagkakagusto na rin ako sa kanya. Alam mo, habang tumatagal tayong magkaibigan, unti-unti ko nang nararamdaman na may pagtingin ako sa'yo. Kung tatanungin kita, may pag-asa ba ako sa'yo? Talagang pinapahamak mo ko, no? Ang lakas ng boses mo eh. Baka marinig tayo ng mga kasamahan ko. Alam mo namang may galit sila sa akin. Tsaka oo naman, bakit hindi kita papayagan? Ang bait mo na, ang gwapo mo pa. Sorry hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko na hindi sa'yo sabihin ang nararamdaman ko eh. Baka kasi maunahan pa ako ng iba eh. Pero alam mo, may mas deserving na babae para sa'yo. Hindi ako bagay sa tulad mo dahil sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Na dati akong bayaran. Ayoko lang na masaktan ka, Teddy. Hindi mahalaga sa akin kung ano nakaraan mo. Tanggap kita ng buong puso, Michelle. Sana pagbigyan mo ako. Natatakot akong buksan ang puso ko eh. Ayokong masaktan sa bandang huli, Teddy. Pagod na ako roon kaya mas gugustuhin ko na ganito na lang ako habang buhay kaysa umasa na may totoong magmamahal sa akin. Huwag mong sabihin yan. Handa akong patunayan sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Hindi ko akalain na mahal niya talaga ako, Miss Winnie. Natatakot ako na kapag nalaman niya ang namamagitan sa amin ng kapatid niya na si Christian, kamuhian niya rin ako. Kaya hanggat maaga, naisip kong tigilan na ang pakikiapid ko kay Christian. Pero hindi ko alam kung paano ko yun sasabihin sa kanya. Pag-iisipan ko muna. Hindi kita pipilitin, Michelle. Maghihintay ako. Ano ka ba? Pumayag na nga ako, hindi ba?
Ang akin lang, baka mapahamak tayo kapag itinuloy mo. Huwag kang mag-alala. Handa kitang ipaglaban sa kanilang lahat. Tumango na lang ako at pagkatapos, nagpaalam na ako sa kanya na pupunta na ako sa kwarto ni Isabel. Muli kong binasahan ang paborito niyang libro ang alaga ko. Habang binabasa ko yon, napansin kong nakatulog na siya. Hindi ako kagad umalis sa tabi niya dahil nakaramdam ako ng pangungulila sa kapatid ko. Habang pinagmamasdan ko siya, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Isabel. Pumasok si Christian kaya bigla akong napabangon. Akmang lalabas na sana ako nang pigilan niya ako. Iniiwasan mo ba ako? Alam mo bang namiss kita? Hindi mo ba ako namiss? Pwede ba Christian, tigilan na natin ito. Ayoko na. Hindi ka ba naaawa sa anak at asawa mo? Niloloko mo sila. Ginusto mo rin to, Michelle. Bakit ngayon umaayaw ka na? Alam ko na. Dahil siguro sa kapatid ko, no? Bakit? Nagtapat na ba siya sa'yo? Hindi dahil sa kanya. Ang akin lang maling-mali ito, Christian. May pamilya kang tao kaya pwede ba? Tigilan na natin ito. Hindi ako papayag na iwanan mo ko. Akala mo ba hindi ko alam na may gusto sa'yo ang kapatid ko? Paano kung malaman niya na may namamagitan sa atin? Ano kaya ang mararamdaman niya para sa'yo? Sige, sabihin mo para masira ang pagsasama niyo ng asawa mo. Hindi mo ba sila naiisip habang ginagawa natin ang kahayupang yon? Wala akong pakialam, Michelle. Binabaliw mo ko kaya paano kita bibitawan? Mahirap kang kalimutan eh. Alam mo ba yun? Tama na Christian, itigil na natin ito. Hindi ka pwedeng basta na lang umayaw, Michelle. Hindi ako papayag. Mabilis akong lumabas ng kwarto ni Isabel. Dumiretso ako sa kwarto ko dahil sa kaba na nararamdaman ko. Hindi ko akalain na gano'n na pala kalalim ang epekto sa kanya ng namamagitan sa amin. Nang mangyari yun, hindi na kami madalas nagkikita. Palagi akong umiiwas sa kanya dahil natatakot akong mabuking kaming dalawa. Si Teddy naman hinayaan ko lang siyang manligaw sa akin hanggang sasagutin ko siya. Pero ang lahat ng iyon, sikreto lang at kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang araw, habang abala ko sa pagbabantay kay Isabel, biglang lumapit sa akin si Sofia. Ang sarap niyo sanang tignan ni Teddy, hindi ba? Sayang nga lang dahil may lihim kang sisira sa maganda niyong samahan. Pwede ba? Wala akong panahon para makipagtalo sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam? Mag-iingat ka, malandi ka, kung ayaw mong masira kayo ni Teddy. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin, pero heto lang ang masasabi ko sa'yo. Wala kang maipapakitang kahit anong ebidensya na magpapatunay sa sinasabi mo. Matapang ka ha, sa ngayon, pero sa mga susunod na araw, wala ka nang mukhang maihaharap sa lahat. Pagkasabi niya yon, umalis siya at pumasok sa loob ng mansyon kaya nakahinga ako ng maluwag. Maya-maya pa lumapit sa akin si Teddy. Oh, Michelle mahal. Ano nangyari sa'yo? Bakit nakasimangot ka dyan? Hindi. Ano naman ang isisimangot ko? Ang gwapo nga ng boyfriend ko. Palabiro ka talaga ha. Siya nga pala, mamayang gabi. Pwede ba kitang yayain mag-date sa labas? Alam mo namang hindi pwede. Baka may makakita sa atin. Huwag kang matakot, Michelle. Mahal kita. Hindi kita pababayaan sakaling malaman ni Mama na mamagitan sa atin. Niyakap ko siya, Miss Winnie. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, kung matatakot ba o magsasaya ko. Lumipas ang 2 buwan. Akala ko magiging maayos na at mananatiling sikreto ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Christian, pero nagkamali ako. Isang araw, habang nagpapahinga ako sa kwarto ko, may biglang kumatok. Nang buksan ko yon, isang malakas na sampalang sumalubong sa akin. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mong kumabit sa anak ko! Ano po bang pinagsasasabi niyo? Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko na ang lahat kung ano at kung sino ka. Napakalandi mo talaga. Pati ang mga anak ko ginamit mo. Di ba tama ako, Ma? Kung hindi pa ako naglagay ng CCTV sa kwarto ni Isabel, hindi ko malalaman na matagal na nila ako niloloko. So, alam mo na pala? Alam mo rin ba na binantaan ako ng asawa mo para lang hindi ko siya iwan? Malandi ka. Inakit mo lang siya kaya nahulog siya sa patibong mo. Hindi ka pa nakontento? Pati si Teddy, hindi mo rin tinantanan? Ganyan ka ba kakate ha? Kahit magkapatid, papatulan mo? Huwag
mong idamay si Teddy. Bago pa man maging kami, hiniwalayan ko ng asawa mo. Kaya ano pang pinuputok ng butsi mo? Simula sa araw na ito, hindi ka na makakaapak sa mansyon na ito at hindi ko hahayaang makalapit ka pa sa mga anak ko. Lumayas ka rito kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga guard. Hindi niyo na ho kailangan gawin yon, Madam Carmen. Kaya kong umalis dito. Huwag kayong mag-alala. Lalayuan ko ng mga anak niyo basta tigilan na nila ako. Mabilis kong inimpake ang lahat ng gamit ko. Pagkatapos kinuha ko lang ang sahod ko bago ko umalis sa mansyon. Hindi na ako nagpaalam pa kay Teddy dahil alam kong sa mga oras na yon kinamumuhian na niya ako. Umuwi ako sa dati naming bahay at doon ako nagsimula ng bagong buhay. Isang buwan ang lumipas, wala na akong balita kay Teddy. Iniisip ko na lang na wala na talaga kaming pag-aasang magkausap pa. Kasabay nun, may kakaiba na akong nararamdaman sa katawan ko. Hindi ko na malaya na unti-unti na pala itong nagbabago. Sumasakit palagi ang mga kamay at tiyan ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nanaginip din ako ng mga nakakatakot na bagay ng paulit-ulit kaya halos hindi ako makatulog ng maayos. Hanggang sa isang araw pagkagising ko, hindi na ako makatayo dahil sa tindi ng sakit ng tiyan ko. Kumikirot yon na parang hinahalukay ang loob ko. Gusto kong humingi ng tulong pero hindi ko magawa dahil alam kong wala rin namang makakarinig sa akin. Kaya tiniis ko na lang ang sakit hanggang sa tuluyan akong mawala ng malay. Nang magising ako, pilit akong bumangon kahit nahihirapan pa rin sa sakit. Kinuha ko ang pera ko at pinilit lumabas ng bahay. Mabuti na lang at napadaan ang mabait kong kapitbahay na si Aling Beth. Tinulungan niya ako at dinala sa ospital. Doon na-confine ako dahil sa matinding sakit na nararamdaman ko. Doon ko rin nalaman na nakunan ako. Napakasakit tanggapin, Miss Sweeney. Dahil siya na nga lang ang natitira sa buhay ko, kinuha pa sa akin. Mabuti na lang at madalas akong dalawin ni Aling Beth sa ospital kahit hindi ko pa siya kaano-ano. Isang buwan ang lumipas, naroon pa rin ako, nakahiga, nakaswero at patuloy na iniinda ang sakit. Pero ang mas nakapagtataka, wala namang makitang sakit ang mga doktor. Maging sila, naguguluhan kung bakit ganun na lang kalala ang nararamdaman ko kahit wala namang malinaw na dahilan. Kaya naman napilitan akong maghanap ng ibang paraan para malaman kung ano talaga ang nangyayari sa akin. At sa tulong nga ni Aling Beth, inilapit niya ako sa kakilala niyang albularyo. Doon ipinakiusap niya akong matignan ako. Nung una may alinlangan pa ako, hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yun o hindi. Pero nang tignan ako ng albularyo, bigla niyang sinabi na may nanalbahi daw sa akin. Kaya naman sa kabila ng pag-aalinlangan, hinayaan ko siyang gamutin ako. Hindi naman lingid sa aking kaalaman ang tungkol sa kulam eh. Lumaki akong naririnig ang mga ganitong kwento sa probinsya ng aking ina. Mga kwentong akala ko noon pananakot lang sa mga batang pasaway pero ngayon naranasan ko na yon. Sinimula ng albularyo ang pag-oorasyon. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Paulit-ulit na bumibigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Maya-maya pa, nagsindi siya ng insenso at marahang pinausok yon sa buo kong katawan. Pumikit ako habang unti-unting bumabalot sa akin ang makapal na usok. May kakaibang amoy yun na tila nakakahilo ngunit tiniis ko na lang para magamot ako. Halos 2 oras din ang inabot ng panggagamot niya sa akin. Pawis na siya, ngunit hindi niya ako iniwan hanggat hindi niya nararamdaman na humuhupa ang kung anumang sumapi o sumama sa akin. At sa mga oras na yon, unti-unti ko ring naramdaman ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang sakit na kanina'y halos hindi ko matiis, parang dahan-dahang naglaho. Nang matapos ang lahat, para akong bagong gising mula sa isang mahabang bangungot. Mahina pa ang katawan ko pero malinaw sa akin na may nagbago na. Kaya naman hindi ko napigilan ang labis na pasasalamat kay Aling Beth na walang sawang tumutulong sa akin at sa albularyo na naglaan ng oras at lakas para lang maibsan ang aking dinaranas. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang lahat ng nangyari. Tahimik akong naupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng paligid habang pinakikiramdaman ko ang sarili ko. Sobrang gaan na ng pakiramdam ko pero may bumabagabag pa rin sa isip ko. Iniisip ko kung sino ang gumawa nun sa akin at habang iniisip ko yon, hindi ko maiwasang alalahanin kung sino ang mga taong nagalit sa akin.
Ang mga naaalala ko lang, sina Sofia at Madam Carmen at ang naging customer ko lang na alam kong may malaking galit sa akin. Inisip ko na baka isa sa kanilang gumawa sa akin noon. Isang buwan ang lumipas, pilit ko pa rin nire-recover ang sarili ko mula sa nangyari. Nagpasya akong lumabas at pumunta na lang sa isang coffee shop para kahit papano malibang ako. Habang naroon ako, napansin ko ang isang pamilyar na muka, ang lalaking matagal kong hinahanap, ang lalaking labis akong na-miss, ang lalaking minamahal ko. Nakatingin siya sa akin kaya naman kinabahan ako. Maya-maya, lumapit siya at umupo sa harapan ko. Kumusta ka na? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka na rin? Eto, hindi pa rin okay hanggang ngayon. Namimiss ko pa rin ang taong minamahal ko na bigla na lang akong iniwan. Namula ang mukha ko. Nahiya ako dahil sa kabila ng lahat, mahal niya pa rin pala ako. Akmang tatayo na sana ako nang hawakan niya ang kamay ko. Lalayo ka ba ulit? Katulad ng pang-iwan mo sa akin nun sa mansyon? Kalimutan na natin yon, Teddy. Bakit ko kakalimutan yun? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin ang lahat ng nangyari? Pero sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. Kalimutan mo na ako. Hindi akong babaeng nararapat sa'yo, Teddy. Palayain mo na ang sarili mo. Bakit? Sabihin mo nga sa akin, minahal mo ba ako o ginamit mo lang kami ng kapatid ko? Ano bang klaseng tanong yan? Bakit ayaw mong sagutin ang tanong ko? Bago naging tayo, tapos na kami ng kapatid mo. Kung ganun, bakit mo ako iniwan? Kung talagang mahal mo ako, bakit hindi ka nagpaliwanag? Hindi ganun kadali yon, Teddy. Akala mo ba hindi masakit sa akin na iwan ka? Kinaya kong lahat, lalo na nang muntikan na akong mamatay. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa mga nagawa ko noon, may kumulam sa akin. Halos nag-agaw buhay ako sa ospital. Akala ko mamamatay na ako, pero may nagmagandang loob na tumulong sa akin. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Sana ako ang kasama mo. Mahal na mahal kita, Michelle. Tinanggap ko ang lahat, pati ang namagitan sa inyo ni Christian. Teddy, salamat dahil minahal mo ako. Pero maraming babae dyan na mas babagay sa'yo. Yung may pagmamalaki mo, hindi katulad ko na isang maruming babae. Pero tanggap kita, ang buo mong pagkatao, pati ang nakaraan mo. Pasensya ka na, Teddy. Ayokong saktan ka. Mahal na mahal din kita. Pero marami nang nangyari eh. Kaya sana kalimutan mo na ako. Sana ito na ang huli nating pagkikita. Tumulo ang mga luha ni Teddy. Pareho lang kaming nasasaktan sa desisyong ginawa ko. Aminado ko, Miss Winnie. Ayokong sabihin sa kanya ang mga yon, pero kailangan dahil gusto kong mapunta siya sa taong babagay sa kanya. Tumayo ako at umuwi sa bahay. Yun na ang huli kong paalam sa kanya. Isang taon nang lumipas, unti-unti nang naghihilom ang sugat sa puso ko. Nagtrabaho ako sa isang restaurant bilang cashier. Naging maayos ang trabaho ko simula nang makapasok ako roon. Yun nga lang, akala ko okay ng lahat, pero hindi ko akalain na hindi pa rin pala ako titigilan ng mga taong pilit kong kinakalimutan. Habang abala ko sa pagbibilang ng kita ng restaurant, may isang pamilyar na babaeng pumasok. Alam kong nakita niya ako kaya nakaramdam ako ng kaba, lalo na nang lumapit siya sa akin. Hindi ko akalain na may makakapasok pala sa mamahaling restaurant na ito na isang maruming babae. Pwede ba, Sofia? Tigilan mo na ako. Huwag kang mag-iskandalo dito. Sa tingin mo ba, nakalimutan ko na ang ginawa mo sa mansyon? Pwede ba tumigil ka na? Kung gusto mong makipag-away, wag dito. Bakit? Nahihiya ka? Hindi ko akalain na meron ka palang hiya. So ano, pagkatapos ng asawa ko at ni Teddy, may bago ka na kagad? Hindi ko alam ang mga pinagsasasabi mo. Bakit hindi ka na lang mag-move on? Tsaka halos isa't kalahating taon nang lumipas. Hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin? Bakit naman hindi ako magagalit sa babaeng sumira sa pamilya namin, ha? Hindi mo ba alam na naghiwalay kami ni Christian nang dahil sa'yo? Malandi ka! Nakaramdam ako ng matinding hiya nang sabihin niya yon sa harap ng maraming tao. Pansin kong nakatingin sa amin ang lahat, pati ang mga staff at manager ko. Kaya nagpaalam muna ako sa kasama ko at hinila ko palabas si Sofia. Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? Sige, pagbibigyan kita.
Ikaw na nga ang may kasalanan? Ikaw pang matapang? Handa kong ilabas ang pagiging basagulera ko para lang sa mga taong pilit na ginugulo ang buhay ko. Sarili mo ang naglagay sa gulong ito. Bakit? Naisip mo ba yon nang landiin mo ang asawa ko, ha? Kahit landiin pa siya ng kahit sinong babae, kung hindi siya matutukso, hindi kanya lolokohin. Choice yun ng asawa mo. Alam mo kung bakit niya ginawa yon? Dahil wala kang kwenta bilang asawa niya. Ang alam mo lang, lumustay ng pera niya. Kita ko ang galit sa mga mata niya nang sabihin ko yun. Nagulat ako nang bigla niya akong sampalin. Gumanti ako, Miss Winnie, at hindi ako nagpatalo, ha? Nagsabunutan kami at walang gustong magpatalo. Wala kaming pakialam kahit may nanonood sa amin ng mga oras na yon. Nagpagulong-gulong kami sa lupa hanggang sa maya-maya inawat kami ng pulis na napadaan. Pagkatapos pareho kaming dinala sa presinto. Tinanong nila kami kung anong pinag-awayan namin at ipinaliwanag ko ang lahat. Habang nasa presinto kami, bigla namang dumating si Teddy at si Madam Carmen. Nilalagay mo na naman sa kahihiyan ang pamilya namin. Mama, gumanti lang ako sa babaeng yan. Alam niyo naman na hiniwalayan ako ni Christian noon dahil sa kanya. Hindi ba't binalikan ka na niya? Kaya ano pang pinuputok ng butsi mo? Pero ma, umuwi na tayo. Ako nang magbabayad ng danyos na ginawa mo. Maya-maya lumapit sa akin si Madam Carmen. May kinuha siya sa kanyang bag, isang kumpol ng tigi 1,000 piso at inabot niya yon sa akin. Kunin mo, kabayaran yan sa ginawa sa iyo ng manugang ko. Hindi ko po matatanggap yan. Sa inyo na lang ho yan dahil hindi nababayaran ng pera ang pagkatao ko. Hindi nababayaran? Ano ang ginawa mo sa mga anak ko, ha? Hindi ba't pareho mo silang pinatulan? Ma, tama na po. Digilan niyo na po siya. Huwag mo siyang ipagtanggol. Totoo ang sinasabi ko. Ma, tama na. Umuwi na po tayo. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis na nga sila. Umuwi na rin ako. Hindi na ako bumalik sa trabaho dahil sa hiya ko sa boss ko at sa mga kasamahan ko. Nagkulong na lang ako sa bahay. Halos hindi ako kumain. Umiyak lang ako ng umiyak. Halos 1 linggo akong hindi nakapagtrabaho dahil sa nangyari. Isang araw habang nag-iisa ako sa bahay, may kumatok sa pinto. Akala ko si Aling Beth, pero nang buksan ko yon, si Teddy ang bumungad sa akin. Akmang isasara ko na sana ang pinto nang pigilan niya yon. Hindi mo ba ako papapasukin? Ano bang ginagawa mo rito? Pwede ba? Lubayan mo na nga ako. Mag-usap muna tayo. Wala akong nagawa kundi papasukin siya. Umupo siya sa sofa at pinagmasdan ng kabuuan ng bahay ko. Ano bang ginagawa mo rito? Ang layo pala ng bahay mo. Mabuti na lang may nagmagandang loob na ituro to sa akin. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Ano bang ginagawa mo rito? Imbis na sumagot, tumayo siya at lumapit sa akin. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan kaya mabilis ko siyang tinulak at sinampal. Ang kapal ng mukha mo para halikan ako? Sorry Michelle, pero kaya ako pumunta rito para kausapin ka ng maayos. Gusto kong magsimula tayong muli. Para saan? Para guluhin ulit ng pamilya mo ang buhay ko? Lumayas ako sa mansyon. Handa akong bitawan ang lahat para sa'yo. Nahihibang ka na ba, ha? Naisip mo ba yung mga pinagsasasabi mo? Handa kitang ipaglaban sa lahat, Michelle. Hindi ko nahahayaang mawala ka ulit sa akin. Sigurado ka na ba talaga? Natatakot ako, Teddy. Baka sa huli, iwan mo rin ako. Hinding-hindi ko yun gagawin sa'yo. Niyakap ko siya, Miss Winnie. Sa araw na yon, hindi na siya umuwi pa. Ipinangako rin niya sa akin na pakakasalan niya ako. 1 taon nang lumipas nang magsama kami ni Teddy. Naging maayos ang lahat hanggang sa malaman kong buntis ako. Sobrang saya niya at ganun din ako. Hindi nga. Buntis ka ba talaga? Oo, 2 buwan na akong delayed kaya nagpiti na ako at ito ang naging resulta, oh. Positive. Dahil sa tuwa niya, niyakap niya ako. Simula noon, hindi na niya ako pinapakilos sa gawaing bahay. Palagi rin niya akong sinasamahan sa ospital para ipa-check up. Kasabay noon, palagi akong nagkakaroon ng sakit. Gusto mo bang ipa-check up kita? Hindi na magandang senyalis yan, Michelle. Baka naapektuhan ang anak natin. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Ano?
Hindi mo maigalaw? Teka, tatawag ako ng sasakyan para madala kita sa ospital. Mabilis na lumabas si Teddy habang ako unti-unti kong nararamdaman ng sakit. Halos mapahiyaw ako nang biglang kumirot ang mga paa ko. Maya-maya bumalik na siya. Mabilis niya akong binuhat at dinala sa kotse. Nang maisakay nila ako, agad pinaandar ng driver ang sasakyan. Pagdating sa ospital, agad akong sinuri. Ilang oras lang, kinonfine na ako. Hindi nila ako basta mabigyan ng gamot na pampawala ng kirot o mga pain reliever dahil nga buntis ako. Kaya ang ginawa na lang nila, pinainom ako ng gamot na safe at pwede sa buntis. Michelle, mahal ko. Magpakatatag ka lang ha. Natatakot ako na baka maapektuhan ang anak natin. Hindi ko kayang malagay siya sa alanganin. Magdasal ka lang. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi mapapahamak ang anak natin. Hintayin natin ang doktor para malaman natin ang resulta. Tumango na lang ako at nanalangin na sana hindi malagay sa kapahamakan ng magiging anak ko. Maya-maya pumasok na ang doktor. Nababahala ang mukha niya kaya nakaramdam ako ng kaba. Dok, kumusta po ang resulta? Wala po bang problema? Hindi sumagot ang doktor. Iniabot na lamang niya ang papel kay Teddy. Nang mabasa niya ang nakasulat, bigla siyang namutla at napaupo kaya lalo akong kinabahan. Anong nangyari, Teddy? May problema ba? Sabihin mo! Hindi siya sumagot kaya ang doktor na ang nagsalita. Halos manlumo ako nang sabihin niyang kailangang alisin ang anak ko sa lalong madaling panahon. Hindi ako pumayag at halos magwala ako noon. Michelle, mahal ko. Ayos lang. Ang mahalaga, maligtas ka. Nahihibang ka na ba? Ang anak natin ang pinag-uusapan dito. Hindi ako papayag na alisin siya sa akin. Pero Michelle, ang buhay mo nakataya rito. Hindi ako papayag na ikaw ang mawala sa akin. Hindi, Teddy. Kahit buhay ko pa ang kapalit, hindi ko hahayaang mawala sa atin ang anak natin. Sobrang sakit para sa amin ang naging resulta. Hindi ko alam kung karma na ba yun sa lahat ng maling ginawa ko. Habang lumilipas ang mga araw, lalo akong nangihina at halos namimilipit sa sakit. Awang-awa na sa akin si Teddy pero wala siyang magawa dahil ayokong isuko ang anak namin. Nalaman na rin ito ni Aling Beth. Maging siya, naawa na rin sa kalagayan ko. Isang araw nang magising ako, nakita kong naroon si Madam Carmen. Nakatingin siya sa akin. Hindi galit kundi awa ang makikita sa mukha niya. Madam Carmen, ano pong ginagawa niyo rito? Nandito siya para tulungan tayo. Hindi na siya galit sa atin. Halos maiyak ako nang malamang hindi na siya galit sa akin. Humingi pa rin ako ng tawad sa kanya. Huwag ka nang umiyak. Mas makakasama yan sa iyo at sa apo ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mailigtas kayo. Maraming salamat po. Utang ko ang buhay ng anak ko sa inyo. Sana mapatawad niyo po ako. Pinagsisihan ko na ang lahat ng ginawa ko sa mga anak ninyo. Wala na yun sa akin. Ang mahalaga, nagsisi ka at pinatunayan mong mahal mo ang anak kong si Teddy. Sapat na yon para tanggapin kitang muli. Tumango na lamang ako. Pagkatapos dinala nila ako sa isang malaking ospital. Ngunit ni isa, walang makitang sakit sa akin at iisa lang ang sinasabi. Alisin ko raw ang anak ko sa sinapupunan ko. Mabuti na lang at sinabi ni Aling Beth na muli akong magpatingin sa albularyo na gumamot sa akin. Sa una ayaw ni Madam Carmen. Pero nang kumbinsihin ko siya, wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Hindi ba mapapahamak ang manugang ko at ang apo ko? Umiling ang albularyo. Pagkatapos agad niya akong sinuri. Hinawakan niya ang tiyan ko at sinabing muli raw akong kinulam. Nagulat ang lahat, maging si Madam Carmen. Hindi lang pala basta sakit ang dumapo sa akin. Kulam? Sigurado ba kayo? Pero sino ang gagawa niyan sa kanya? Saglit na huminto si Madam Carmen, tila may iniisip. Bukod kay Sofia, may iba ka pa bang nakaaway ha? Wala na po, siya lang. Kung ganon, siya ang naglagay ng kulam sa'yo. Pero ma, wala po kayong ebidensya. Kilala ko siya, Teddy. Mangkukulam ang angkan ni Sofia. Hindi na ako magtataka kung kaya niyang gawin yon. Hindi ko siya mapapatawad kapag may nangyari sa mag-ina ko.
Mapapatay ko siya. Huminahon ka lang, huwag kang magpadalos-dalos. Asawa siya ng kapatid mo. Hindi. Sobra nang ginawa niya sa'yo eh. Ma, kayo na muna ang bahala ah. May pupuntahan lang ako. Pilit ko mang pigilan si Teddy, wala akong nagawa. Ipinagpatuloy na lang ng albularyo ang panggagamot sa akin. Ilang oras din bago tuluyang naiaalis ang kulam. Kaya lubos kaming nagpapasalamat kay Aling Beth at sa albularyo. Nakita ko pang inabutan sila ni Madam Carmen ng pera bilang tugon at kapalit sa tulong nila sa akin. Hindi nila agad tinanggap yon pero pinilit pa rin niya hanggang sa tanggapin ito ng albularyo at ni Aling Beth. Pagkatapos, inuwi na ako ni Madam Carmen sa bahay namin ni Teddy. Kumusta na ang pakiramdam mo, Iha? Ayos na po ako. Si Teddy po, hindi pa rin po ba siya bumabalik? Huwag mo na muna siyang intindihin. Babalik din siya. Natatakot po ako na baka saktan niya si Sofia. Huwag kang mag-alala. Kilala ko ang anak ko. Hindi niya kayang manakit ng babae. Tumango na lang ako at nagpahinga. Pero hindi mapakali ang isip ko. Iniisip ko kasi si Teddy eh. Maya-maya pa dumating na siya kaya bumangon ako. Bakit ang tagal mo? Saan ka ba nanggaling? Wala. Huwag mo nang alalahanin yun. Kamusta na pala pakiramdam mo? Hindi na ba masakit? Maayos na ako. Si mama pala, nasaan? Nandito ako. Lumapit siya sa amin na may dalang pagkain at binigay yon sa akin. Kumain ka muna. Kailangan mong magpalakas para sa apo ko. Salamat ma, dahil tanggap mo na ang asawa ko. Anak kita, kaya handa kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Salamat po ma. Siya nga pala, hindi pa ba kayo magpapakasal? Hindi naman pwedeng lumabas ang apo ko na hindi kayo kasal. Kung bibigyan niyo ho kami ng basbas, magpapakasal na ho kami. Oo naman, sino ba naman ako para hindi kayo bigyan ng basbas? Lalo na ngayon na magkakaapo na ako sa inyo. Maraming salamat po, Madam Carmen. Ay, wag mo na akong tawaging ganyan. Simula ngayon, ang itatawag mo na sa akin, Mama. Siguro ho, wag mo na ngayon kapag kasal na lang ho kami ni Teddy. Nagtawanan kaming dalawa at pagkatapos, kinumbinsi kami ni Madam Carmen na doon na manirahan sa mansyon. Nung una hindi ako pumayag dahil hindi ko pa kayang makita si Christian. Pero nang pumunta ito sa bahay namin, doon niya ako kinausap. Kumusta ka na? Magkakaanak na pala kayo ng kapatid ko ha? Oo, kumusta ka na rin pala? Maayos na ba kayo ng asawa mo? Wala na kami. Simula nang malaman ko na kinulam ka niya. Sana mapatawad mo ko sa lahat ng ginawa ko sa'yo ha? Ano ka ba? Wala na sa akin yon. Ang importante, nagkapatawaran na tayo. So, pinapatawad mo na ba ako? Oo naman. Ako nga ang dapat na humingi ng tawad sa iyo eh. Ang laki ng kasalanang ginawa ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang totoo, minahal kita at minamahal pa rin kita. Alam mo naman siguro na kami na ng kapatid mo at magkakaanak na rin kami at malapit na kaming ikasal. Oo, alam ko naman yun eh. Huwag kang mag-alala. Hindi kita aagawin sa kanya. Masaya lang ako dahil sa kanya ka napunta. Sobrang mahal ka niya. Lalo na nang umalis ka rito sa mansyon. Siya nga pala. Nasaan ang anak mo? Si Isabel ba? Kasama siya ni Mama. Siguradong matutuwa yun kapag nakita ka niya. Si Sofia. Nasaan na siya? Umalis siya. Umuwi siya sa probinsya nila. Wala na ba talaga kayong pag-asa na magkabalikan? Hindi ko alam. Siguro tadhana lang ang makapagsasabi kung kami nga talaga. Ngumiti ako at tinapik siya sa balikat. Pagkatapos pinuntahan ko na si Madam Carmen at si Isabel. Tuwang-tuwa ang bata nang muli akong makita. Niyakap ko siya at binigyan ng candy na pasalubong ko sa kanya. Ngumiti naman si Madam Carmen at niyakap ako. Si Teddy at Christian naman nakapag-usap na rin at nagkapatawaran na sa isa't isa. Sana mapatawad mo ako bro. Masyado ko lang talagang minahal ang asawa mo kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Okay lang yun kuya. Alam ko naman na nauna ka sa akin eh. Pero huwag ka mag-alala. Mamahalin ko siya ng buong puso. Aasahan ko yan ha. Sana mapatawad mo rin ang asawa ko sa ginawa niya. Huwag ka mag-alala kuya.
mapapatawad ko rin siya. Hindi man ngayon pero darating din yun. O paano bro? Ikaw na muna ang bahala sa anak ko ha. Iiwan ko muna kayo rito dahil susunduin ko ang asawa ko. Kahit papano, namiss ko pala siya at ayoko palang makita si Isabel na walang inang mag-aalaga sa kanya. Ito na siguro ang pagkakataon para muling ayusin ang pagsasama namin. Kailangan ko rin bumawi sa kanya. Tumango si Teddy at tinapik siya sa balikat. Nang araw ding yon, nagpaalam siya kay Isabel at maging sa amin. Pagkatapos umalis na rin siya. Masaya ako dahil muli na niyang bubuuin ang nasira nilang samahan. 7 buwan ang lumipas, nailabas ko na nga ang malusog na anak namin ni Teddy. Sobrang saya namin, lalo na si Madam Carmen nang makita niya ang kanyang apo. Hindi nga pala natuloy ang kasal namin nung buntis ako dahil naging masela ng pagbubuntis ko. Nang makarecover ako, doon pa nga lang kami kinasal. Mabuti na lang nakahabol sina Sofia at Christian. Congrats bro! Kasal na pala kayo ni Michelle. Salamat kuya. Masaya kaming nakaabot kayo. Habang nag-uusap sila, lumapit naman sa akin si Sofia. Naiiyak siya at humingi ng tawad sa akin. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo, Michelle. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa iyo. Pinagsisihan ko ng lahat. Wala na sa akin yon. Matagal na kitang pinatawad. Sana mapatawad mo rin ako dahil sa akin nasira ang pagsasama niyo ng asawa mo. Ayos lang. Napatawad na rin kita. O paano? Magsimula tayo ulit ha? Hindi lang bilang isang pamilya kundi bilang matalik na magkaibigan. Oo naman, bakit hindi? Isa pa in-laws na rin tayo. Siya nga pala, kailan kayo ulit magkakababy? Hindi na muna siguro. Naku, maganda nga kapag nagkaroon ng kapatid si Isabel eh. May iba tayo. Masaya ako na nagkabati nga pala kayo ni Christian. Sana tuloy-tuloy na ang pagbabago niya at maging maayos palagi ang pagsasama niyo. Sana nga Michelle, sana nga. Niyakap ako ni Sofia. Sobrang saya ko dahil ang dati kong kaaway, ngayon maayos na kami. 2 taon nang lumipas, naging masaya ang pamilya namin. Si Madam Carmen tinawag ko na siyang mama dahil yun naman talaga ang dapat eh, dahil kasal na rin kami ni Teddy. Maraming salamat mahal, sa lahat-lahat. Ako ang nagpapasalamat dahil tinanggap mo ko ng buo sa buhay mo kahit alam mo kung ano ko dati. Kalimutan na natin yun. Ang nakaraan, mananatili na lang na alaala. Tama ka, dapat ko na ngang ibaon yon sa limot. Ang mahalaga kung ano ako ngayon. Niyakap niya ako. Wala na kaming iba pang mahihiling kundi ang maging masaya at maayos ang buhay namin. Lumipas ang panahon at nabiyayaan kami ulit ng isa pang anak. Si Madam Carmen naman medyo tumatanda na rin kaya kami na ni Sofia ang nag-alaga sa kanya. Hanggang sa nagkasakit siya ng malubha at binawian na ng buhay. Sobrang lungkot nang mawala siya pero nalagpasan namin ang lahat ng iyon ng magkakasama. Marami akong natutunan sa aking karanasan. Hindi man madali ang mga pinagdaanan ko, masasabi kong masaya ako dahil ang naging kapalit ng lahat ay kasiyahan. Pinagkaloob ng Diyos sa akin ang biyaya na magkaroon ng mabait at mapagmahal na asawa. Kapag naiisip ko ang mga nagawa ko nung mga bata-bata pa ako, napapailing na lang ako dahil sa kapusukan at udyok ng kalamnan. Alam na alam ko na ngayon na ang pagiging alembong ay isang maling gawain na hindi dapat tularan at malaki ang magiging epekto nito sa mga taong masisira ang pamilya. Sana po may natutunan kayo sa kwentong ibinahagi ko. Muli maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na po sa inyo Miss Winnie na nagbahagi ng kwento ko. Nagmamahal, Michelle. Sana po nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig ng kwento natin ngayon ha. Abangan niyo pa po sana mga susunod kong upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin maka 100k subscribers po tayo. Syempre sa tulong po ninyo. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Hello po sa inyo. Na nagsasabing maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.